December 12, 1994, nang makatanggap ng sulat si Canole mula sa kanyang kaibigan na si Oroble. Ayon sa nakalagay na sulat, siya ay isa ng kapitan at sa pagkakaalala ni Canole, noong hindi pa kapitan si Oroble ay sadyang napakadaming banta nito sa buhay. Nang matanggap niya yung sulat na yon, nakalakip dito ang sulat na dito ka na magpasko at bagong taon. At sa isang linggo, kapistahan ng aming barangay. At sa unang pagkakataon, siya ang kapitan sa pagsapit ng kapistahan. Ayos! Mahusay! Ang aga mong dinala rito yung sulat Siyempre naman, bossing! Iba ako iba. Pero bossing, pwede bang humingi ng pabor? Oo naman. Ano ba yun? Bossing, ano kasi? Ano? Wala akong pera. Okay lang ba? Oo naman. Ikaw pa. Kailan ka ba naging mahina sa akin? Sige na. Para magkapera ka? Nakikita mo yung berde na yun. Alin? Yun. Yung pananim ko roon. Pitasin mo lahat ng mapipitas mo roon. Tapos dalhin mo sa sangitan. Doon sa mga suki ko roon. Bagsak mo roon. Lahat ng pagbebentahan sa'yo na. Akin na? At least, ano ba? Akin na? Oo nga. Sayo na. Bossing, baka singilin mo ako Hindi kita sisingilin. Pangako yan. Pagkatapos nilang nag-usap, agad na kumilos si Canole upang igayak ang mga dadalhin niya sa lugar ni Kapitan Oroble. Makalipas ang 2 araw na biyahe, nakarating na si Canole sa barangay na nasasakupan ni Kapitan Oroble. Tao po. Teka, mukhang hindi yata to yung bahay ni Kapitan Oroble Ang laki ng pinagbago. Dati kubo lang to Mukhang nagkamali yata ako ng napuntahan. Aalis na sana si Canole nang biglang lumabas si Kapitan Oroble. Oy! Canole, sabi ko na ikaw yan. Hindi ako maaaring magkamali. Halika, pumasok ka sa loob. Aba, salamat. Pagpasok ni Canole sa loob, nakita niyang napakaganda ng loob ng bahay. At nasabi ng kapitan na kanyang kaibigan, mahigit 1 taon na siyang nakaupo. Teka lang, Oroble. Siya ba si Canole, ang taong nagsalba sa aking buhay noong araw? O tama, natatandaan kita, iho. Nako, si kapitan talaga Wag mo nang sabihin yun. Nasabi ko na Siya nga pala, Canole. Tamang-tama yung pagdating mo at bukas na ang kapistahan. At ipapakilala kita sa aking mga amigo at amiga. Naku, hindi na kailangan yun. Ganun ba? Pero hindi maiiwasan na ipakilala kita. Uy, bakit naman? Syempre nandirito ka na at maraming tao ang magiging curious. Aalamin nilang pilit kung sino ka ba talaga. Dahil nga kasama kita At saka, alam mo bang, dito sa lugar namin, kapag merong bagong mukha rito talagang inaalam ng kung sino-sinong tsismoso at tsismosa sa gilid-gilid kung sino ka ba talaga. Sige, okay. Nang dumating ang araw ng kapistahan, isinama ni Kapitan Oroble si Canole para mag-ikot-ikot sa barangay. At dito nila ipinakilala
si Kanole sa iba pang mga nanunungkulan. Mga kababayan ko. Si Kanole, ang aking kaibigan, galing pa siya ng gitnang Luzon. Napadayo siya rito upang makipista sa atin. Lahat naman ng mga taong pinagpakilalahan kay Kanole ay ayos naman. Lahat naman ng mga ito ay binabasahan ni Kanole ng isipan. Pero okay naman. Kaya lang sa isang tabi, merong 2 lalaki ang masama ang pagkakatitig sa kanya. Pare, sino ba yung kasama ni Kapitan Oroble? Parang hindi ko gusto pakiramdam ko sa kanya. Ha? Pare, balita ko, Nole daw ang pangalan niyan. Sa pagkakatanda ko rin pare, nung huli kaming makapagkwentuhan ni Kapitan, yung Nole na yan, isa diyang pinagmamalaki ni Kapitan. Bakit naman yan daw yung klase ng tao na hindi natitinag kahit barilin mo. Tapos pare, pag sumuntok yan, kung susuntukin kaparehas lang din natin na simpleng tao lang, 100% pare, mamamatay ang tao. Kaya nga, ayaw daw makipag-away niyan Ano? Hindi siya tinatalaban ng bala? Oo pare. Bakit pare? Gusto mong subukan? Pare, kilala mo ako pare. Walang hindi uubra sa akin. Lalo na't kapag ipinutok ko itong aking 357. Anak ko pare, itago mo na yan Baka nakakalimutan mo. Aktibo ka na rebelde. Baka may makakilala sa'yo rito Itawag ka sa mga militar. Hindi pare. Walang militar na magtatangkang humuli sa akin dito. Alam nila na ang lugar na ito ay maraming mga nagkakanlong sa akin. Teka pare, lapitan ko kaya. Bakit pare? Gusto mong subukan si Nole? Oo, para magkaalaman pare. Hindi tinatalaban ng bala Malapitan nga. Kapitan! Happy Fiesta! Teka lang. Dark? Ikaw nga, Dak. Akala ko'y patay ka na. Akala ko'y inuod ka na sa kabundukan, katulad ng iyong mga kasamahan na rebelde. Kapitan Oroble, mukhang hindi yata maganda tabas ng dila mo. Siya nga pala, hindi naman talaga ikaw ang dahilan kung bakit ako lumapit. Anong ibig mong sabihin? Nais kong makilala itong kasama mo. Yan? Wala yan. Hayaan mo na siya. Bakit, Kapitan Oroble? Mas sumabang makilala ang isang magiting na tao? Yung taong hindi tinatalaban ng bala? Yung taong kapag sumuntok ng katulad natin ay sadyang mamamatay? Ano Brad? Totoo ba ang lahat ng yun? Ha? Sino namang nagsabi noon? Brad, kilala ka ng kaibigan ko. Alam niya kung anong kaya mong gawin. Kaya aminin mo na. Totoo bang hindi ka basta tinatalaban ng bala? Nako, kasi Dak, pasensya ka na. Marami pa kaming gagawin sige na Brad, magpapaalam na kami. Bastos ka! Bastos? Ha? Paano naman ako naging bastos? Tinatanong pa kita, diba? Diba? Aminin mo sa akin, hindi ka ba talaga tinatablan ng bala? Dak, ikaw ay isang aktibong rebelde. Huwag mong antayin na itawag kita rito sa mga pulis. Magpasalamat ka, ha? Magpasalamat ka. Dahil nire-respeto ko pa rin ang iyong magulang.
kahit sabihin ako ng mga tao dito na ako'y nagkakanlong ng isang rebelde, ayos lang dahil sa pagrespeto ko. Pero kung ganyan lang din naman ang gagawin mo sa bisita ko, Dak, mas mabuti pa siguro na itawag na lang kita sa mga militar. Kapitan Oroble, sobra ka naman. Gusto ko lang naman makilala ang isang magiting na lalaki. Tsaka teka Brad, bukod sa nalaman ko kung sino ka talaga, tingin ko sa'yo, tipong militar ka. Tignan mo naman ang pangangatawan mo. Tignan mo naman yang buhok mo, yang tindig mo, yang pananalita mong tila profesional ang siyang umaakit sa akin para subukan ka kung sino ka ba talaga. Ang dami mo namang sinabi. Napakadaldal mo. Alam mo, kung gusto mo akong subukan, bakit hindi mo gawin? Pero bago mo gawin yun, ito ang itanim mo sa isipan mo. Hindi lahat ng tao ay kayang-kaya mo. At ako yung klase ng taong hindi mahilig magsalita at magyabang. Basta ang gusto ko na lang, yung kusang makikita mo yung hinahanap mo. Nako, Kanole. Wag na. Hindi, Kapitan. Nasubo na ako Nasubo na. Ganon? Baka hindi mo ako nakikilala. Ako'y aktibong rebelde ng Kilusan. Ano naman kung sino ka pa? Ha? Wala akong pakialam kahit ba anak ka pa ng demonyo sa ilalim ng lupa Dahil sa galit noon ni Dak, bumunot ito ng baril sa tagiliran at pinutukan si Kanole ng isa sa dibdib. Nagsigawan ang mga tao dahil sa nangyari. Akala ng marami mapapatumba na si Kanole, pero nagkamali sila dahil nanatili itong matikas sa harapan ni Dak. Aba, hindi nga tumalab. Pare, isa pa. Puruhan mo na pare. Sa ulo na pare. Ipinutok pa ni Dak ng 3 beses ang kanyang Magnum 357 sa mismong noon ni Kanole. Maniwala kayo o hindi, wala man lang tumama sa kanya na maski isang bala, kahit na sabihing isang di pa lang ang pagitan. O ano kaibigan? Masaya ka na? Hindi. Hindi! Anong hindi? Lahat ng ginawa mo, lahat ng nakita mo ay totoo. Halika nga rito. Wag! Wag! Kanole! Wag! Kapitan, hindi ko naman siya sasaktan Meron lang akong itatanong sa kanya. Kapitan, kukunin ko na yung kaibigan ko. Aalis na kami. Sige, kunin mo na yan. Kunin mo na. Tsaka na ako magtatanong. Umalis ang dalawang yun. At itong si Dak ay hindi makapaniwala na meron pala talagang tao na ganon. Pare, napahiya ako rin pare Hindi umubra yung 357 ko pare. Pare. Ngayon. Alam mo na. Pare. Anong klaseng tao yun? Hindi siya tao. Kung titignan mo naman, taong-tao talaga. Nakakausap. Kaya lang, mukhang yun yung klase ng tao na ipinanganak na merong dalang espesyal sa katawan. Kaya nga pare, hindi bale. Kung hindi siya tinatalaban ng aking 357, imposibleng hindi mawasak ang katawan niya sa granada pare. Pare, masyadong masama na yun pare. Bakit? May kaibahan ba yun sa ginawa ko kanina? Gusto ko nga siyang subukan nasubukan ko na. Hindi tumalab ang aking 357. Ngayon, granada ang ikakana ko sa kanya at idadamay ko na si Kapitan Oroble.
Nako pare, masama yung iniisip mo na yan. Hindi. At paano naging masama yun? Baka nakakalimutan mo pare. Kaya lang nanalo yang si Kapitan Oroble dahil dinaya niya ang aking ama. Pare, narinig mo naman yung sabi ni Kapitan na nire-respeto niya yung mga magulang mo. Respeto? Kung meron siyang respeto, bakit niya dadayain yung magulang ko, di ba? Ikaw pare. Teka. Pare, minsan ka na lang umuwi Gulo pa rin ang hinahanap mo? Hindi ka ba nagsawa sa kaguluhan dun sa kabundukan? Pare, kahit saan ako magpunta, pag gusto kong manggulo, wala silang magagawa. Di ba? Pag ganyan pare, maghiwalay muna tayo. Ayokong madamay sa mo pare. Ikaw ang bahala pare. Bahala ka. Pagkatapos ng insidente na yun, naitanong ni Canole kay Kapitan Oroble kung isa ba ang tao na yun na siyang nagbabanta sa kanyang buhay. Ayon kay Kapitan Oroble, hindi siya kasama dahil si Dak ay isang aktibong rebelde. Karamihan kasi sa nagbabanta sa buhay ni Kapitan Oroble nang hindi pa siya kapitan, mga purong aswang na mga taga Iloilo. Oo nga. Naalala ko na. Pasensya ka na Oroble. Alam mo namang, oo, naintindihan ko. Dahil sa dami ng mga nakakasalamuha mo. Siya nga pala, Canole, kung iyong hindi mamasamain. Napansin ko kasing si Dak. Sa palagay ko ay pwede natin siyang kaibiganin. Sa palagay ko, pwede natin siyang magamit. Magamit saan? Pwede natin siyang gawing panangga sa mga gabunan dyan sa Iloilo. Tapos, at ang plano ko sa kanya, tuluyan ko siyang babaguhin. Parang naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Siyempre, nabasa mo aking isipan. Pero sa isang banda Canole, merong magandang pupuntahan ng kanyang buhay kung siya'y ating makukumbinse. Tama, kapag nakumbinse natin siya, tapos nabuhay pa siya, maaari siyang isuko sa gobyerno. Para nang sa ganun, yung kasalanan niya ay kanyang mapanagutan. Hindi ba't meron namang programa ang ating gobyerno para sa mga katulad niya? Oo, tama. Tama Canole. Tara, puntahan natin siya. Sige. Ngayon na? Kahit kapistahan. Sige, ikaw ang bahala. Pinuntahan nila yung bahay ni Dak sa labas ng baryo. Tapos, wala ito roon. Nagpasya muna silang bumalik sa bahay dahil may mga darating din na bisita. Maya-maya pa, mga pulis ang dumating. Tapo! Kapitan, may mga tao. Sino kaya mga yon? Magandang araw ho. Ay, sir, kayo ho pala. Happy Fiesta. Ay, salamat. Tuloy po kayo at maraming pagkain. Hindi bale. Hindi naman ang pagkain ang pinunta namin dito. Alam mo namang trabaho namin ang magpangalaga ng katahimikan. Tama. Siya nga pala. Nakarating sa aking pamunuan na nandito raw ang rebeldeng si Dak. Ipinahabol ko na siya sa aking mga tauhan. At nag-iimbestiga na rin ang aking investigador sa pinangyarihan ng barilan. Barilan? Sinong binarel? At sino yung bumarel? Ang sabi nga si Dak. Tapos ang binarel ay... Sino kapitan? Militar ka, kaibigan? Hindi po. Teka,
Ayon sa nagsumbong sa presinto, ganyan na ganyan ang deskripsyon ng taong binaril ng rebelde. Ikaw ba yon? Pero teka, sabi na matay daw. Nako naman sir, hindi naman lahat ng sinasabi ng mga taong nagpaparating ay may katotohanan. Sir, siya nga yung binaril. Pero tignan mo naman, kumakain pa rin. Ibig sabihin, hindi tumama yung bala. At saka, yung sinasabi mong barilan, hindi totoo yun. Pag sinabing barilan, nagkaputukan ang magkabilang panig Pero wala namang kaming baril, pati ang kasama kong kumakain. Kapitan, tara, ayain mo na yung pulis. Sabay-sabay na tayong kumain. Sir, kumain muna tayo. Sige. Pagbibigyan ko kayo dahil piyesta naman. Habang kumakain ng pulis, pasilip-silip ito kay Kanole. Mula sa kanyang muka papunta sa dibdib ay pinagmamasdan ng pulis. Sir, kumain na lang po kayo ng kumain. Kanole, marahil nasa oras pa ng kuryosidad ang pulis. Siyempre, sino ba naman taong basta na lang maniniwala na wala kang tangan-tangan? Kaya nga, baka naman kasi merong kang tangan. Sir, marami po. Sobrang dami at halos wala nang mapaglagyan. Ha? Totoo ba yan? Sir naman, kung ako isang simpleng tao na katulad lang ninyo, tiyak na kapag pinutukan ng isang beses sa dibdib, 3 beses sa noo, hindi na mabubuhay pa. Huwag kang mag-alala bata. Ipapahabol ko sa mga tao ko yung bumaril sa'yo. Magsampa ka ng kaso kung gusto mo kapag nahuli na namin siya. Hindi na po sir. Sa dami ko ng pinagdaanan, ni minsan hindi ako nagsampa ng kaso. At kapag ako ang nakakapatay, ako pa ang kinakasuhan. Pero sa awa naman ng Diyos, lahat naman yun dismiss. Ganun ba? Akala ko takas ka rin sa batas. Aarestuhin na sana kita ngayon. Pagkatapos nilang kumain, dito palang nagdatingan ang mga pulis na humabol kay Dak. Ayon sa mga pulis, hindi nila ito inabutan. Sir, hindi po namin inabutan yung rebelde. At saka wala siya sa kanyang bahay. Hindi bale. Sarento, hindi bale. Hindi lang isang araw. Kumain muna kayo mga sir. Halika kayo. Kumain kayo. Napakasarap ng luto ni Kapitan. Sige, pasok. Huwag kayong mahiya. Piyesta ngayon. Sadyang marami akong handa. Habang kumakain ang mga pulis, napag-usapan nilang mamayang gabi, tiyak na magpapakita si Dak at dito nila sasamantalahin na kausapin ito. Sa gabing yon, hindi lang pulis ang nagkalat dahil sa merong report na may rebelde roon. Nagkalat din ang mga sundalo at napakahaba ng mga baril. Palagay ko, Kapitan Oroble, hindi pupunta rito yun. Bakit kaya? Napakaraming sundalo at pulis. Takot lang nun. Mas mainam siguro kung hanapin natin siya ngayon kung saan. Natitiyak ko na nandirito lang din yun. Hindi yun lalayo. Sige, subukan natin. Iniwan nila ang plaza na napakasaya. May palabas kasi sa gabing yon. Tapos, pumunta sila sa pwedeng puntahan ng rebeldeng si Dak. Baka naman kasi, Kapitan, meron siyang mga kilala dito sa sulok-sulok. Oo, isipin ko. Pero teka, oo nga, meron silang pag-aari doon. Tara, puntahan natin. Pagpunta nila sa lugar na yon, hindi nga sila nagkamali
dahil si Doc ay naroroon at nagsosolong uminom. Magandang gabi sa iyo, Doc. O Kapitan, bakit? Nandito ka ba para isuplong ako sa mga militar dyan sa labas? Hindi. Kasama ko yung taong binaril mo. Oh, pasok kayo. Samahan niyo ako sa pag-inom. Kapitan, kung meron kang kasamang militar at pulis, ito ang aking mga kamay. Ipa-aresto mo na ako. Hindi Doc. Hindi ka namin ipapa-aresto. Pero meron kaming magandang balak sa'yo. Ano yun? Kesa naman sinasayang mo ang katapangan mo sa walang kapararakang engkwentro dyan sa kabundukan, bakit hindi ka nalang sumama sa amin? Doc, maniwala ka sa akin at kay Canole na bandang huli may bibigay ang karapat-dapat na hustisya para sa katulad mo. Hindi sasayangin ng gobyerno ang buhay mo at ang gusto nila'y mapayapa kang sumuko at panagutan ng iyong mga kasalanan. At merong magandang programa ang gobyerno para sa mga katulad mo, Doc. Kapitano Roble, maganda yung sinasabi mo. Sobrang ganda. Masarap sa damdamin at tenga. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi pa rin ako naniniwala. Bakit naman? Dahil meron akong mga kasamahan ang sumuko sa mga militar. Akala ko'y magiging maayos na ang buhay nila. Hindi ganoon ang nangyari. Dahil pinatay din sila ng mga militar. Nako, mukhang nadali ka ng misinformation. Totoo yun. Bakit? Sino ang nagsabi? Sino nagsabi? Di mga kasamahan din namin. Nako, mga kasamahan mo pala. Baka nakakalimutan mo, Doc. Habang ikaw ay nakapaloob sa kilusan, lahat ng klase ng propaganda gagawin ng mga kasama nyo, lalo na ng pinaka-commander ninyo. Sasabihin nila yun, lalasunin ng inyong kaisipan, para nang sa ganun, mas lalo kayong magalit sa pamahalaan. Kung ikaw mismo ang nakakita na sila'y nakaburol pagkatapos nilang sumuko, dun ka palang maniwala. Doc, mahal kayo ng gobyerno. Ayaw din ng gobyerno ang kaguluhan na nililikha ninyo. Dahil Pilipino sa Pilipino ang nagpapatayan. Kahit sa akin, masakit yun. Kaya kung ako sa'yo, kaibigan, huwag ka nang bumalik pa sa bundok. Sumama ka na lang sa amin. Teka, ano bang meron sa inyo, ha? At bakit ba pinipilit nyo akong sumali sa inyo, ha? Ano bang meron, ha? Kapitan, ikaw na bahala magsabi. Ganito yun, Doc. Makinig kang maigi. Ako, bago ako maging kapitan, marami akong banta sa buhay. Sobrang dami at hindi ko na mabilang pa. Kung gusto mong sumama sa amin, gagamitin namin ang iyong katapangan at bibigyan ka namin ng sapat na kagamitan. Tatapusin natin ang mga taong nagbanta sa akin. At ano namang pinagkaiba ng kinabibilangan ko diyan sa gagawin natin? Hindi ba't puros pagpatay lang din? Diba? Oo. Hindi rin nalalayo, pero ang pinapatay namin mga aswang. Kung maniniwala ka lang sa akin, Doc, ako, hindi ko na mabilang kung ilang aswang ang napatay ko. Nakakasuhan pa rin naman ako, pero sa awa ng Diyos, dismiss naman ang lahat ng yun. Pagkatapos nun, Doc, kami mismo ang gagawa ng paraan. Ilalapit ka namin sa gobyerno para yung mga kasalanan mo litisin at mapawalang bisa. Kasi alam namin na ikaw at ang iba pang mga kasamahan mo ay biktima lang din ng pagmamanipula
ng nasa itaas. Di ba? Niloloko lang kayo ng nasa itaas nyo. Ginagamit lang kayo para sa pangsariling kapakanan. Ginagamit lang kayo ng nasa itaas nyo para magkapera, pumatay ng sundalo, ng pulis at ng ibang taga-gobyerno. Hindi mo ba napapansin, Dak? Na sila, masarap ang buhay. Kayo nasa kabundukan. Kahit yata pagkain pinagkakaitan pa kayo. Makakakain lang kayo ng masarap pag nangutong kayo sa mga negosyante dyan. Sabihin mo, tama o mali ba yung nangyayari? Alam nyo ang totoo dyan. Ang mga commander namin ay kadalasan nagkakasagutan dahil nga sa hindi magandang sistema. Oo, tama ka. Hirap kami sa pagkain. Nauubusan kami maski tubig. Marami akong mga kasamahan na namamatay. Na dyan na lang nililibing sa tabi-tabi. Naisip ko minsan, paano kung ako naman ang tamaan ng ganung pagkakataon? Iiwanan kaya nila ako? Yun na nga, Dak. Kaya walang kakwenta-kwenta yung pinaglalaban mo. Sumama ka na lang sa amin. Alam nyo, hindi ba kayo nagtataka? Kaya nga nandito ako ngayon Oo, dahil tumiwalag na ako sa kilusan. Tama naman pala Tumiwalag na pala siya, Kapitan. O ayan, libre ka nang sumama sa amin. Maniwala ka sa akin. Hindi ka makukulong ng matagal. Lilitisin niya ng husgado kung ano bang nagawa mong kasalanan. Pag-iisipan ko. Makalipas ang 1 linggo, pumunta si Dak sa bahay ni Kapitan Oroble. Dito ay kanyang isiniwalat ang lahat ng kanyang kasalanan. Kompletong report yun. Nakalagay pa ito sa isang papel. At sinabi din niyang gusto na niyang sumama sa kanila. Basta siguraduhin lang din ang kanyang kaligtasan. Hindi baling magpakulong na siya, huwag lang siyang papatayin. Natuwa naman si Kanole sa sinabi na yon ng rebelde na si Dak. At napag-usapan nilang dalawa ni Kapitan Oroble na huwag muna siyang isuko sa kinauukulan dahil nga ito'y may kakaibang abilidad at tapang. Pwede nila itong gamitin anumang oras kung sakaling sila'y sasalakayin ng mga nagbanta kay Kapitan Oroble noong araw. Dahil sa sila'y nagkasundo-sundo na, hindi mo na umalis si Kanole sa lugar na yon hanggang sa isang gabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kumpare ni Dak ay biglang nawala. Kapitan! Hanapin mo ang anak ko, Kapitan! Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makita siya. Ipinasusuyod ko na sa aking mga bantay bayan ang lahat ng kasulok-sulukan ng aking nasasakupan at nakipag-coordinate na rin ako sa ibang kapitan sa kabilang barangay. Kung sakaling hindi talaga makikita ang anak mo, lalapit na ako sa mga kapulisan. Siya nga pala, ano ang huling ginawa ng anak mo bago siya nawala? Kapitan, nakipag-inuman lang siya, Kapitan. Tapos pumanang, pag-uwi niya, ano sinasabi niya? Galit na galit siya, Kapitan. Sinasabi niyang napakayabang daw ng kanyang kinuman. Inangka pa raw siyang syak-syakin sa muka. Ganun ba? Marahil yon ang dahilan ng kanyang pagkawala. Pero ang nakapagtataka, kung nakauwi na siya tapos dito siya kinuha, tapos wala man lang kayong narinig, himala. May kakaibang ginawa mga taong gumawa nun sa kanya. Nay, kilala niyo ako. Galit ako
Kung sino man ang gumawa niyan sa aking kaibigan, ipinapangako ko sa inyo, mamamatay ang sino mang gumawa niyan. Salamat, Doc. Salamat. Bawiin mo ang anak ko, Doc. Sige. Hinanap nila ang taong yun kung saan-saan sa kanilang bayan. Hanggang sa tila ba napasok na ng mga barangay tanod at mga pulis ang kasulok-sulukan ng bayan na yun, pero sadyang hindi pa rin makita. Hanggang sa isang araw, ang taong yon ay kusang nagpakita sa bahay ni Kapitan Oroble at ibang-iba na ang tipo ng lalaking yon. Magandang araw sa'yo, Kapitan. Oh! Teka. Jiggy? Ako si Jiggy. Kamusta ka na, Kapitan? Buhay ka pa pala. Jiggy, hinahanap ka ng nanay mong matanda. Nag-aalala na siya sa'yo. Wala akong pakialam. Habang nagsasalita ang lalaki na yon, nakatitig si kanya si Kanole at dito niya napansin na ang lalaking nawawala na nagpakita ngayon ay ibang-iba na. Mag-iingat ka, Kapitan Oroble. Merong malakihang pagbabago sa kanyang sarili marahil ginagamit siya para lang sabihin ang mga gusto nila. Napansin ko. Jiggy, halika na. Iuwi na kita sa inyo, ha? Kapitan! Biglang kinagat si Kapitan Oroble nito sa kanyang braso. Natanggal ang kaunting laman sa kanyang braso. Tapos ang laman na yon ay nilentakan ni Jiggy. Aray! Sabi ko na nga ba, mapait na ang laman mo, Oroble. Ikaw sumusobra ka na. Pasalamat ka't nasa katauhan ka ng taong nawawala. Pero kung lumabas ka dyan, sisiguraduhin ko sa iyong gagawin kitang abo mismo. At ngayon na yun. At sinong lalabas? Walang lalabas sa aking katauhan. Ako ito. Ginusto kong maging ganito. Ganon? Oo. Bakit? Lalabang ka ba? Lalabang ka? Sinugod nun si Kanole at galit na galit si Jiggy. Hindi naman ito nakaabot sa kanya nang dakmain niyang leg nun. Kasabay nun ang paghampas sa kanya ni Kanole sa lupa. Si Kapitan Oroble naman ay labis na nasasaktan sa nangyari sa kanya. Ipinasok siya sa loob ng bahay. Tapos dito'y nilagyan ng paunang lunas ang kanyang sugat. Hanggang sa nilabas muli ni Kanole si Jiggy, pero wala na ito roon. Ibang klase yung gumawa nun sa kanya. Kahit araw na araw, hindi siya natatakot. Kanole, aray! Sakit! Huwag ka mag-alala. Baliwala yan. Hindi na naman na ininda ni Kapitan Oroble yung sumasakit sa kanya nang pahiran ito ni Kanole ng kanyang gamot. Pagkatapos nun, pinuntahan nila si Doc sa bahay. Doc! Oh, Kapitan, bakit? Parang may laman ang ibig mong sabihin. Meron. Ang kaibigan mong si Jiggy, nagpakita. Ha? Ayos naman pala eh. Pero ibang-iba na si Jiggy. Hindi na siya katulad ng dati. Para siyang sinapian ng gabunan. Ano? Gabunan? Sa pagkakaalam ko ang mga gabunan kakaiba. O tama ka. Mga aswang sila, Doc. Yan ang nga bang sinasabi ko. Na yung mga taong nagbanta sa buhay ni Kapitan Oroble noong araw, kahit anong mangyari, magpapakitang muli at kanilang itutuloy
ang banta sa ating kaibigan. Kanole, dahil sa ako'y nakasumpa na nasasama ko sa inyong samahan, gagawin ko ang lahat. Mapatumbalang ang mga gabunan na yan. Bilib ako sa tapang mo, Dak. Salamat. Dahil sa kakaiba na noon si Jiggy, hindi nila pinagsabi ang mga nangyari. Marami kasing hindi maniniwala. Hanggang sa isang araw, hindi lang si Jiggy ang nagpunta sa kanya, maging ang pinakapuno ng mga gabunan na may banta sa buhay ni Kapitan Oroble. Nagiinuman sila nung mga oras na yon nang biglang pumasok si Jiggy at ang isa pa. Muli, magandang araw, Kapitan. Jiggy, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Isama mo na kasama mo. Naupo pa sa harap ni Kanole si Jiggy at yung isa. Tapos akala mo'y parang wala lang. Yung isang kasama ni Jiggy ay nagpakilala. Pero kilala naman siya ni Kapitan Oroble. Pero hindi siya kilala ni Kanole. Kapitan Oroble, kapitan ka na pala ngayon. Ano ngayon? Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga kasalanan mo sa akin. Sige lang, magsalita ka lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Nais kong sabihin sa iyo, Oroble, na ito na ang nakatakdang panahon para sa pagbawi namin sa sarili mong buhay. Ganun ba? Para akong inantok ka. Kaibigan, bakit? Huwag kang makialam. Mamamatay ka. Ganun ba? Halika, mag-usap tayo. Ano ba kasing problema? Baka naman kasi pwede natin tong daanin sa konting tagi at masarap na pulutan. Hindi nakuha ni Kanole ng ganun-ganun ang lalaking yun. Binasag nito yung bote na may laman na alak at kitang-kita nila kung paano kainin ng lalaki na yun yung mga basag na bote. Nginuya niya ito na parabang sityaron. Yan ang aking kaibigan. Ayos. Napahanga mo ko ron. Isa pa nga. Tila ba talaga nagyayabang lang ang lalaki na yon? Muli niyang nginuya yung bote na parang sityaron. Napabilib mo na ako. Pero hindi lang ikaw ang kayang gumawa nun. Kaya ko rin yun. Sinampulan siya ni Kanole. Nginuya rin nito yung bote. Dahil sa parabang nasapawan yung kasama ni Jiggy, yung ibang parte ng bote na pwede pang hawakan, hinawakan nun at sinaksak sa tiyan ni Kanole. Tapos si Jiggy ay tawang-tawa, maging ang kasama nito. Bumaon naman sa katawan ni Kanole ang boteng yun, pero hinugot niya at yung sugat ay biglang naghilom. Hindi ka tao! Jiggy, marahil nabubulagang ka lang. At alam ko namang kahit papaano may natitira pa ring alaala dyan sa isipan mo. Sinuntok ni Kanole yung kasama ni Jiggy, kaya ito naggulong-gulong sa hagdan. Itutuloy pa sana ang kaguluhan, kaya lang may mga tao nang nakakita, hanggang sa pinalayas na lang sila ni Kapitan Oroble. Alam kong meron kang matinding galit sa akin, Aitor. Magkikita pa tayo. Aantayin ko ang araw na yon. Sige, sabihin mo lang sa akin kung saan kayo matatagpuan at tapusin na natin ito. Sige.
ibinigay ang tamang lokasyon nila Jiggy at ni Aitor. Pagkatapos noon, pinagplanuhan nila ni Canole at ni Dak kasama si Kapitan Oroble ang pagsalakay. Teka Kapitan, alam ko ang lugar na ito. Malapit lang dito ang dati naming kampo. Kung ganon mas mainam, mas kabisado mo pala ang lugar na yon. Pero Kapitan, ang inaalala ko, baka makilala ko ng mga dati kong kasamahan. Huwag ka matakot sa kanila. Lahat tayo ay meron tangan-tangan. Anong tangan-tangan? Bibigyan ka ni Canole ng kakaibang bagay na maaari mong pakinabangan at ito'y magbibigay sa iyo ng kakaibang kabala at gabay. Paano? Tarna? Teka sandali. Wala tayong ibang daraanan dito sa lugar na ito. Yang bandang bahaging mapuno. Madadaanan natin ang aming kuta. Tiyak ko, may makakakita sa atin dyan. At kapag nakilala nila ako ang una nilang papatayin. Bakit ba kasi iniisip mo yun, Dak? Huwag mong iniisip ang bagay na yun. Kayang-kaya nating lusutan yan. Manalig ka lang sa Panginoon. Lumakad sila nung oras na yon. At nang marating nila yung kuta ng mga rebelde, dito ay nagdahan-dahan sila. Pero kahit gaano sila kaingat, may mga matang nakatingin sa kanila. Bigla silang pinutukan ng mga ito. Tinamaan si Dak sa braso, si Canole sa dibdib at sa leeg naman si Kapitan Oroble. Pero lahat ng balang tumama sa kanila ay hindi nila ininda. Hanggang sa nagsigsitago sila sa malaking bato. Canole, may tama ako sa leeg. Wala yan, ikaw naman. Oo nga no. Parang pasas na nakapakat lang sa leeg ni Kapitan Oroble ang bala. Ganon din kay Canole at kay Dak. Napagdesisyonan ni Canole na lumabas para kausapin ang mga rebelde. Mga kaibigan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hindi naman kami pumunta rito para makipagpatayan sa inyo. Hindi kayo ang sadya namin. Maaari bang makiraan? Nagtitinginan ang mga rebelde. Hanggang isa sa mga ito ang sumigaw. Yun pala, yung pinaka-commander ng mga rebelde. Mapapansin mo din na sa kanila, ang mismong commander, yung may pinakakakaibang baril. At sino nagtulak sa iyo para dumaan dito? Sino? At paano mo natagpuan ang aming kuta? Magandang araw sa iyo, Commander. Hindi ko alam na ito pala'y kuta ninyo. Kami lang naman ay makikiraan. Meron kaming pupuntahan na isang kaibigan. Gusto namin siyang tulungan. Hindi kami mga kaaway at wala kaming pakialam sa kaguluhang dinudulot ninyo. Isa akong albularyo. Kita naman siguro sa postura ko, di ba? Tila ba kinikilatis si Canole ng commander ng mga rebelde. Sinabi noon na dumaan na sila ng mabilisan. Bibigyan lang sila ng 1 minuto para makatawid sa kanilang kuta. Si Dak nung mga oras na yon para hindi makilala, ginulo niya ang kanyang buhok tapos nagsalamin at binago rin ang style ng paglakad. Maari kasing makilala siya ng mga ito. Nang nasa kalagitnaan na sila ng dinaraanan nilang kampo ng rebelde, sumigaw yung isa at sinabing si Dak yung isa sa 3. Nang dahil doon, nagtago na naman sila nang paulanan sila ng bala. Tila ba hindi maubos-ubos ang bala ng mga rebelde dahil ayaw silang tigilan. Wala na akong magagawa. Sumunod kayo sa akin. Ano? Kakaiba na kasi yung mga balang ibinubuga ng mga rebelde. Mas malalakas yun
at alam nilang galing ito sa mga baril na kakaiba. Pinahawak ni Kanole yung dalawa sa kanyang braso at dito'y nakatawid sila nang hindi man lang tinamaan. Nagawa pang mag-clearing ng mga rebelde para alamin kung buhay pa ba yung tatlong nagtago. Hanggang sa ikinagulat ng mga ito, wala na pala roon sa lingid yung binabaril nila. "Wala na sila rito, Commander! Paano nangyari yun?" wika nung isang rebelde. "Palagay ko, hindi sila basta mga tao. Hindi bale, magkikita muli tayo, Doc. Iisa lang ang araw." Tignan mo mga ito, parang mga ewan. Tara, tuloy na tayo. Kanole, sa pagbabalik natin, hindi ako papayag na hindi tayo makakaganti sa kanila. Tama si Kapitan. Kanole, pag hindi natin nilipol ang mga yon, tiyak na mas marami pa silang magugulong buhay. Sige, pag-usapan natin yan pagbalik natin. Makalipas ang 1 oras na paglalakbay, dito ay natanaw na nila ang mangilan-ngilan sa mga kubo. Mula doon sa kanilang kinatatayuan, ramdam nila yung kakaibang presensya. Sinabi rin ni Kapitan Oroble na nandiyan yung mga taong nagbanta sa kanya dahil alam niya ang amoy at presensya ng mga ito. Lumabas ang 2 lalaki mula sa isang kubo at nakita nilang kumpirmado. Ito na nga yun. Kanole, Kapitan Oroble, tunay bang mga gabunan ang mga ito? Oo, Doc. Gabunan ang mga yan. Tignan mo, si Jiggy yung isa. Kanole, Kapitan Oroble, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong sasaktan si Jiggy at ako nang bahalang humuli sa kanya. Pero sasaktan ka niya. Hindi porket hindi mo siya sasaktan. Siya ba hindi ba siya gaganti? Gaganti at gaganti sa iyo si Jiggy. Dahil sa mga oras na ito, siya ay nasa proseso ng pagkain ng kadiliman. Mag-iingat ka, Doc, ha? Oo. Salamat ho. Sabay-sabay silang pumunta roon at matapang nilang hinarap yung mga taong may banta kay Kapitan Oroble. Kapitan Oroble, ipinagpapasalamat ko dahil muli tayong nagkita. Mabuti na lang at ikaw ang nagkusang nagpunta rito sa aking kuta. Hanga ako sa katapangan mo dahil nalagpasan ninyo ang kuta ng mga rebelde. At nagsama ka pa ng masasarap na pagkain. Kung inaakala mong kaya mo kaming basta kainin, pues nagkakamali ka. Dahil kami ay merong sariling buhay at kakayanan. Ano pang inaantay natin? Bakit hindi natin tapusin ang matagal nyo ng inaasam? Kayo dyan, huwag kayong makikialam. Sa oras na makialam ang sino man sa inyo, dito palang kikilos ang aking mga kasama. Nagsimula sila ng laban. Ipinakita ni Kapitan Oroble kung sino ba talaga siya. Sa mga hindi nakakaalam, si Kapitan Oroble ay isang antingero na napakaraming kayang gawin na hindi katulad ng iba. Sinuntok si Kapitan Oroble ng kanyang kasama. Agad na tumilapon ang kanyang dugo mula sa ilong. Gumanti naman si Kapitan Oroble. Sinikmuraan niya yon. Kasabay noon ang paghawak nito sa ulo ng kalaban at nagpatigasan sila ng ulo. Nag-uumpuga ng kanilang mga ulo hanggang sa kapwa na ito dumudugo. Naglabas ng napakatalas na kutsilyo si Kapitan Oroble at ganun din ang kanyang kalaban.
Ano? Hinahamon kita! Saksakan tayo! Kapwa sila sumugod sa isa't isa. Harap-harapan nagsasaksakan silang dalawa. Kung saan saang bahagi ng katawan tinatamaan si Kapitán Oroble at ganun din ang kanyang kaway. Pati bayan ng katawan, palakasan ng katawan at palakasan ng loob ang nangyari. Sa tuwing tatamaan ni Kapitán Oroble ang kanyang katunggali, napapansin niyang para itong nahihirapan. At ganun din si Kapitán Oroble. Hanggang sa nakakuha ng kapitan si Kapitán Oroble at sinaksak niya sa lalamunan ang kanyang kalaban. Hindi niya yung basta hinugot, kaya't naputo lang ulo ng kanyang kalaban. Ganun pa man, napakalaki na ng tama ni Oroble sa katawan at tumatagas na ang kanyang sariling dugo. Habang tumatagas ang dugo niya, ang mga nasa paligid ay tila bagigil na gigil na inumin ng kanyang dugo. Si Jiggy nawala sa sariling katinoan, naglalaway na at gusto nang sumugod. Akin ang dugo mo, Kapitan! Jiggy? Sino ka? Anong sino ako? Ako ito si Doc. Ang kumpare kaibigan kababata mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kita kilala. Umalis ka sa aking harapan. Jiggy, kung hindi kita mapapakiusapan, mas makakabuti siguro sa'yo kung patayin na rin kita. Si Jiggy at si Doc ay nagsalpukan. Sabi lang naman yon ni Doc, pero wala siyang plano na patayin si Jiggy. Naalala ni Jiggy ang payo sa kanya ni Canole at ni Kapitan na kapag tangan-tangan niya ang batuomong yun ay hindi siya basta tatablan. Pero kapag siya'y sumuntok, tiyak na bubulagta ang tao. Nang suntukin nito si Jiggy sa lalamunan, tumilapon ito sa kubo sa tabi. At dito ay tila ba nahimasmasan si Jiggy. Ano nangyari sa akin? Imposibleng... Doc? Doc! Jiggy, ayos ka na? Doc! Ba't nandito ako, Doc? Halika, itatakas na kita. Itinakas ni Doc si Jiggy, pero tinugis sila ng nakararami. Si Canole na lang at si Kapitan ang naroroon. Inaalalayan ni Canole si Kapitan dahil napakarami nitong tama. Dito napansin ni Canole na yung mga tama ni Kapitan ay hindi galing sa tunay na kutsilyo na gawa ng tao, dahil ito pala ay gawa sa kakaibang bato. Lugi kayo ngayon. Canole, hanggang sa huling sandali ng aking buhay, ipinagpapasalamat kong ako'y nanungkulan sa aking barangay na sinilangan. Canole, iparating mo sa aking mga kabarangay na mahal ko sila. Sabihin mo rin sa aking mga asawa at anak ang tunay na nangyari. Ano ka ba, Kapitan? Hindi ka mamamatay. Paghihilumin natin ang sugat mo dahil ito'y hindi gawa sa mga kutsilyo. Likha ito ng aswang mula sa kulay itim na bato. May panglaban tayo dyan, kaya huwag ka mag-alala. Hindi ka mamamatay. Pangako yan. Napagaling yon ni Canole. Katulad ng paulit-ulit nating sinasabi sa kwento na kapag gawa lang ng aswang ang sugat, ay kaya itong paghilumin ni Canole ng walang kahirap-hirap. Samantalang yung nakalaban niyang putol ang ulo ay hindi rin pinangilagan ng mga kapwa niya aswang dahil ang sariling dugo nun ay ninanamnam ng mga aswang sa gilid-gilid. Ganon sila kasama. O tama. Halika na. Tapos na ang laban. Sige.
Nakaalis sila sa lugar na yon nang parang wala lang. Inabutan nila si Dak at si Jiggy sa isang tabi na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kala ko paring Dak, nakakalimutan mo na ako eh. Pwede ba naman yun? Magkaibigan tayong dalawa, di ba? Oh, eto na pala sila eh. Kamusta kayong dalawa? Ha? Kapitan, kanina lang nagtagas ang dugo mo . Bakit nawala yung mga sugat mo? Yon ang matindi. Yon ang kayang gawin ng aking kaibigan. Tara na, umalis na tayo. Dak, wala ba talagang ibang daan? Doon na naman ba tayo dadaan sa lugar na yun? Wala tayong pagpipilian. Bangin ang kabilang bahagi. Dahil sa wala silang pagpipilian, wala silang ibang dadaanan kung hindi sa kuta ng mga rebelde. Hanggang sa napagdesisyonan nilang lumakad na. Kailangan natin magtriple ingat. 4 na tayo ngayon, lalo na't yung isa sa kasama natin ay walang pwedeng itangan dahil hindi siya pupwede. Tara na, naulit ko, triple ingat ang dapat nating gawin. Sa muling paglalakad nila, natanaw na nila ang kuta ng mga rebelde. Nakakabasag ang katahimikan at kapansin-pansin na mukhang nakahanda ang mga ito. Hindi ko gusto ito, Kanole. Paano na lang si Jiggy? Ganito, para wala nang madamay pa. Dito lang kayo. At ako ang unang tatawid. Sige, Kanole, mag-iingat ka. Dahil sa binigyan sila ng hindi magandang experience ng mga rebelde nang sila'y dumaan, buo na ang plano ni Kanole na dapat na silang wakasan. Hanggang dyan ka lang! Wika sa kanya nung commander. Kayo na naman? Wala kayong kasawa-sawa, ano? Bakit? Meron ba kaming kasalanan sa inyo? Sabihin na natin ikaw wala. Pero yung kasama mo ay merong pananagutan sa aming samahan. Isuko mo siya sa amin. Ganon? Paano kung ayoko? May magagawa ba kayo? Isuko mo siya! Sa ayaw at sa gusto mo! Paano kung ayoko nga? Pinutukan si Kanole ng mga rebelde. Mabilis naman siyang nakapagtago sa puno. Pero ang punong yun ay nabuwal dahil sa dami ng tama ng bala na inabot nito. Mabilis siyang nagtatakbo papunta sa mga rebelde hanggang sa natigilan ng mga rebelde sa pagbaril sa kanya dahil kahit anong gawin nila para bang hindi tumatama ang kanilang mga bala hanggang sa nakalawit ni Kanole yung mismong commander at binaltog ito sa lupa at mabilis niyang ginamit yun para pananggalang. Sige! Iputok nyo! Nang mamatay ang inyong commander. Sige! Ano? Sabihin mo sa kanila, iputok ang mga baril para mamatay ka na. Wag! Wag kayong magpapaputok! Anong wag? Takot ka rin palang mamatay, ha? O ngayon, kung gusto mo pang mabuhay, ipababa mo ang kanilang mga baril at hayaan mong makatawid ang aking mga kasama. Ibaba niyo mga baril ninyo! Madali kayo! Umalis kayo dyan! Hayaan niyo makadaan ang mga kasama niya! Sumenyas si Kanole sa 3 na dumaan na sila. Nang makita ng mga rebelde si Dak, labis ang galit ng mga ito. O ano mga kasama ko? Sabi ko naman sa inyo hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo. Alam ko namang gigil na kayo sa akin pero wala kayo magawa. At ikaw naman, Commander, bakit hindi mo pa isuko sa gobyerno ang iyong sarili? Ha? Kayong lahat dito, alam kong kilala niyo ako. Ako si Dak.
At meron akong alias na tawag dito sa ating kilusan. Hinihikayat ko kayong lahat. Sumuko na kayo sa gobyerno. Katulad ko, susuko na ako. Pero ang aking pagsuko ay merong kabuluhan. Mga mahal kong kapwa ko, mga rebelde. Alam ko na merong nag-aabang sa inyo. May nag-aantay sa inyong mga mahal nyo sa buhay. Anak, asawa, tatay, nanay, kapatid. Inaantay nila kayo. Huwag niyong ubusin ang inyong buhay. Huwag niyong sayangin ang araw niyo rito sa kabundukan. Mas mapapaganda pa ang buhay ninyo kapag sa oras na sumuko kayo. Tandaan ninyo, iisa lang ang buhay. Iisa lang. Huwag niyong sayangin yan. Tularan niyo ako. Susuko na ako sa gobyerno. Pagkatapos nun, binitbit pa rin ni Canole yung mismong commander. Pero sinabi ni Doc, napakawalan siya. Bago ko siya pakawalan, Doc, gusto ko lang itong pagsabihan. Hoy, Commander, sumuko ka na. Iisa lang ang buhay mo. Ngayon nahawakan na kita. Kahit mamayang gabi kaya kitang patayin sa panaginip. Binibigyan kita ng 24 oras para sumuko sa militar. Sabihin mo rin sa mga kasamahan mo na mahal kayo ng Diyos, na kahit gaano pa kayo makasalanan, patatawarin niya kayo. Sige na. Nang sabihin siya ni Canole ng ganon, para ba siyang natulala? Para ba kasing pakawari niya sa kanyang sarili na mukhang tama ang mga binitiwan ni Canole? Akala ko papatayin niyo na ako. Hindi ka namin papatayin. Siya nga pala kung gusto mong sumuko, sa akin ka pumunta. Yan ang aking address. Puntahan mo ko ron pag ginusto mo, ha? Salamat ho. Tagumpay silang nakauwi at maayos na walang nasaktan. Tuwang-tuwa ang nanay ni Jiggy at kinabukasan, aalis na sana si Canole nang masalubong nito ang 5 lalaki. Teka, Commander? Anong ibig sabihin ng pagpunta niyo rito? Katulad ng inyong sinabi, walang pupuntahan ng aming buhay. Meron akong naisama na aking mga tauhan. Susuko na lang kami. Aba, magaling. Ayos yan. Pumunta sila sa bahay ni Kapitan na walang kagamit-gamit para na rin mapatunayan ang kanilang pagsuko. At ayon sa mga rebelde, galit sa kanila ang kanilang mga kasamahan. Maya-maya lang dumating na ang mga pulis na kukuha sa kanila. Napakagandang balita nito. Susuko na ang mga rebelde. Teka, nandito rin si Doc. Oo, Kapitan. Pati siya. Susuko na sa'yo. Gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako ang hepe ng bayan na ito. Kapitan din ng ranggo ng pulis na yon. Natuwa ito sa pagsuko ng mga rebelde. Nangako sila na bibigyan sila ng proteksyon. Maging si Canole ay nangako. Tapos na po ang kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay inyong naibigan ang maikli nating kwento sa araw na ito. Sana'y makahabol pa tayo ng isa mamayang gabi. Maraming salamat po.